Breaking news mga kababayan. Nako po, bubulagta ang buong mundo dito, mabubulaga. Alam nyo kung bakit? Meron tayong nasagap na legit na balita patungkol dito sa paglaya at pag-uwi ni Tatay Digong. Nako po mga kababayan, legit na legit ito. Ito ang pasabog na kumakalat sa social media. Maski si Sara, nabanggit niya ito. Totoo kaya mga kababayan? Pakinggan po natin ang pasabog na ito kasi nga, nako po, pati si Marcoleta, kaabang-abang ang kanyang paglaya sa kulungan. Ito po ang matinding debate na umiikot sa social media. Pag-scroll mo, Marcoleta ang makikita natin. Kaya dito kay Jesus Duque, may pasabog. Nako mga kababayan ko, iiyak na naman ang mga dilawan. Iiyak na naman yung mga bobong tangalista, mga bentetista na bigas. Nako po mga kababayan, si Dayunyor, umiiyak na dito. Panoorin natin ang pasabog na ito. Tila granada na sumabog sa kanilang pagmumuka ang balitang ito mga kababayan ko. Tila paputok na super lolo, hindi lang yung super lolo na sinlaki ng timba. Grabe, lakas naman ng paputok na yon. So dito, nako, magugulat kayo. Tumataas yung balahibo ko mga kababayan. Tila sabik na sabik ako na makita si Tatay Digong. Pag nakauwi si Tatay Digong itong linggong ito, pupunta ako ng Davao, bibili tayo ng ticket, maski sa barko o sa eroplano. Lilipad tayo papunta doon mga kababayan. Talagang sasalubungin ko si Tatay Digong sa airport. Di ba bali-balita, nakaayos na yung aparador ni Tatay Digong doon, nakatupi na ang kanyang mga damit, ready na, nakashine na ang kanyang sapatos. Ito po ang mga diskusyon na nababalitaan natin. Ito pasabog ni Sara, magugulat kayo. Bago kay Sara, ito muna kay Jesus Duque. Magaling itong legit na balita ito po. Paano ngayon yan? Uuwi na pala si Digong. Paano ngayon yan? Uuwi na pala si Digong. Ang dami nyo ng igit. Nadadagdagan pa. Ayan mga kababayan, nagkaigit-igit na. Dagdag igit na ito. Naku po mga kababayan. May magkakaalmoranas ngayon sa tinding takot nila. Kinakabahan na sila. Kasi nga magkaigit-igit sila. Sa dami ng kanilang kakaharapin, dinagdagan pa ni Tatay Digong ang kanyang pag-uwi. Naku po, ulitin nga natin, napaka-satisfying nito. Ito po, may mag-igit-igit na daw. Sabi ni Jesus Duque, magaling na political analyst ito mga kababayan ko. Ito po, Tatay Digong talagang uuwi na. Naku po, totoo kaya ito? Paano ngayon yan? Uuwi na pala si Digong. Yari kayo. Nako po. Ang dami nyo ng igit. Alaka. Nadadagdagan pa. Alaka, yari si Dayunyor. Sabi ni Bibi Sara. Nako po. Uuwi na daw si Digong. Yari sila. Uuwi na talaga. Nako po. Laki ng problema nyo, no? Bagsak ang ekonomiya, may isyu ng korupsyon. Yari sila, no? Totoo naman eh. May isyu ng drug addiction. Nako po. Ha? Kung ano-anong kinakaharap nyo yung mga kontrobersiya. Nako Tapos, uuwi pa si Digong. Nako po, yari sila. Wala na. Mag-igit na talaga. Kaigit na. Nako po. LBM! LBM! Nako po, yari sila. Yawa! Yawa sila. When it rains, it pours. Nako. Sayang ang bayo. Grabe. Paano ngayon yan? Alaka. Uuwi na pala si Digong. Ang dami nyo ng igit. Nadadagdagan pa. Sabi ni Bibi Sara.
uuwi na daw si Digong. Yari sila. Nako po. Laki ng problema nyo, no? Ala ka. Bagsak ang ekonomiya, may isyu ng korupsyon, Nako po, mga kababayan, yari sila. may isyu ng drug addiction, ha? Kung ano-anong kinakaharap nyo ng mga kontrobersiya, tapos uuwi pa si Digong. Wala na. Kaigit na. LBM! LBM! Yaw! When it rains, it pours. Sayang ang bayot. Mga kababayan, ito nagkaigit-igit na ito mga loyalistang bangag na to. Mga bobolista, mga dilawan, mga pinkilista, mga tulputista, mga maletista. Sayang ang bayot. Sayang ang bayot. Yari sila dito mga kababayan. So eto na si Sara. Nako po, magugulat yung mga bayot dito. Eto na, sayang ang nagbayot. Eto na po. Yari sila ngayon. Susunod na pagpapasalamat, nakikita ko po siya na susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Bring him home! Bring him home! Susunod na pagpapasalamat, nakikita ko po siya na susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Bring him home! Bring him home! Susunod na pagpapasalamat, nakikita ko po siya na susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Ayan mga kababayan, nakakaiyak po ito. Nakakaiyak. Talagang makakauwi talaga si Tatay Digong. Ito po ang sabi ni Sara. Sana totoo po ito. So ngayon, pakinggan po natin ang pasabog ni Sara. Ito po mga kababayan ko. Meron siyang mahalagang pasabog. Panoorin po natin. Magugulat po kayo kay Sara. Meron po siyang pasabog na parang granada na sumambulat sa kanilang pagmumuka ang balitang gigimbal sa buong sangkatauhan. Ito po mga kababayan ko. Magugulat kayo dito sa kanyang birada dito. May bali-balita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng defense team niyo sa ongoing impeachment trial? Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kamusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here, ma'am. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino. Ayan mga kababayan. Alam nyo ba pag si Sara yung pumupunta sa ibang bansa,
Talagang sinasalubong. Talagang nakakaiyak. Talagang sabik na sabik ang mga kababayan natin na nagtatrabaho doon ng mga OFW. Talagang mahal na mahal ang mga Duterte, gaya ni Sara. Pero kay De Junior, mga kababayan, binabato ng banyera na may tubig. Parang laging pesta ng San Juan ito. Tinataboy, lalong-lalo na si Auntie Claire. Kinuyog sa Canada. Dahil nga galit na galit ang mga Pilipino dahil po sa flood control issue na ito. Talagang kinuyog sila doon. Nakakahiya. History na nangyari ito na isang pangulo kinuyog ng mga OFW. Pero si Sara, mga kababayan, bawat kanto, bawat bansa na kanyang bibisitahin, tila isang magulang na sabik ang kanyang mga anak na makita siya. Alam niyo yung baby, mga kababayan, yung anak ko po. 3-year-old. Pag yung nanay niya po galing opisina, pag uwi sabik na sabik. Ganyan po si Sara. Pag nakikita ang mga Pilipino, sabik na sabik ang mga kababayan natin na makita siya. Parang magulang na para bang pag nakita natin yung magulang natin talagang safe na safe tayo. Maligaya tayo at hindi tayo ligalig at pakiramdam natin hindi tayo naaapi pag nandyan yung magulang natin. Ganyan po ang pagtrato ng mga Pilipino kay Inday Sara sa bawat bansa na kanyang binibisita. Hindi gaya kay De Junior, mga kababayan. Tinataboy siya, lalong-lalo na pag nakikita yung vlogger na kasama niya na si Auntie Claire. Talagang binabato ng mineral water. Talagang kulang na lang sipain at tadyakan dun sa ibang bansa, mga kababayan ko. Ganun po ang galit ng mga Pilipino. So ngayon, ano itong pasabog ni Sara na kagugulat ng buong mundo? Dito sa United Kingdom at syempre nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May balibalita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared ma'am that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Last 2 questions po ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa nananatili niyo po mataas na trust and approval rating po sa mga iba't ibang survey? Oo. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question ma'am, ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam ko frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. Salamat Thank you.
Yung viral lip combo na lagi mo nakikita sa Ayan mga kababayan, mga pinapakalat kasi ng mga vlogger ng Tangalista mga kababayan, mga vlogger na bulok. Si Sara daw ay magre-resign. Yan yung pinapakalat ng mga bugok na vlogger. Guys, diretso na nga ng anak. Please. Hindi mo ako sumisunod. Hindi po. Salamat. Hindi lang kayo sumusunod po. Matigas lang ang ulo niyo. Matigas lang ang ulo niyo. Lahat ako sa proteksyon. Talagang pinagkakaguluhan si Inday, no? Ang daming gustong makita si Sara. Sa UK po ito. Talagang gusto siyang makita mga kababayan. Pinagkakaguluhan siya. Kaiyak ito. Please po, don't touch me. Malakas po ang temptation, pero please. Tandaan po natin, galing tayo sa iba't ibang lugar. May mga galing sa hospital, may mga galing sa nursing home. Mag-check na kayo, diba, pabalik-balik. Lahain po natin ang health ng ating guest, ating Vice President, at kalala po sa Tahin. At may mga bakit walang platform. Exit na po. First time ever. Sa London, United Kingdom mga kababayan, courtesy ni Makabayan ito. Grabe, talagang sabik na sabik yung mga Pilipino doon na makita si Inday. Habang ang ating mahal na Vice Presidente, pataan. Sabi mo nga dito siya. Mas marami pa tayo sa mga taong gustong ipa-impeach ang ating VP, Sara. Tama. Mas marami pa tayo sa kanila. Ilang tao na gustong tanggalin ang ating mahal na Vice Presidente. Grabe mga kababayan, hundred of thousands ito. Thousand ito. Lampas yata ng 500,000 yung tao mga kababayan. Mag-1 million yata yung mga dumalo dito. Sa posisyon. Pero ang boses ng masa, ang boses ng Pilipino, ang malakas pa rin. Tama? Tama! Papayag pa tayo na ma-impeach ang ating mahal na Vice Presidente. Pwede! Hindi! I-impeach nila ang sarili nila. Ito yung wala kay The Junior mga kababayan. Alam mo yun, yung talagang sabik yung mga Pilipino. Yung talagang maiiyak kapag nakita mo. Talagang frustrated na kasi yung mga Pilipino mga kababayan. Lalong-lalo ngayon, yung mga nakawan, mga pagnanakaw, walang nahuhuli. Ang mga pinapahuli nila, gaya ni Senador Marcoleta, Mike Defensor, lahat po ng mga tumitestigo sa flood control issue, pinapatahimik. So ngayon po, talagang frustrated ang mga Pilipino na magkaroon ng malasakit at tapang dito na
pwedeng bumalik ang kamay na bakal. Nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, ang titino ng mga Pilipino. Talagang kahit saan ka magpunta, saang sulok ng mundo, itinataas noo mo na ikaw ay Pilipino. Pero ngayon, mga kababayan, pumunta ka. Yung mga Pilipino doon, talagang nilalait ng mga banyaga. Meron kayong ganito, ganyan. Puro nakaw dito, nakaw doon ng bansa nyo. Grabe, no? Puro krimen, puro pulburon. Naku po, mga kababayan, yan yung sinasabi ng mga tao dyan, eh. Siguro po sa mga marshal, may taga-prepare ng phone. May taga-prepare pa na po ng mga susunod para matilis. Mga marshal, may taga-prepare Ready yung phone nyo, pag hindi ready. Sige, diretso na. Daming Pilipino, no? Kahit anong gawin nilang paninira, mga kababayan, kada sira nila, yun naman yung pagtaas ng survey ng mga pagkagusto ng taong bayan dito. Si Sara ang itinataas. Habang binababa po at ng mga inggitero na loyalista, tangalista, si Sara, yun naman ang itinataas niya. Itinataas kasi ng Diyos, mga kababayan, ang mga taong inaapi. Totoo yan. Gaya ni Senador Marcoleta, kahit tibagin nila, ipakulong nila, pero hindi nila kayang tibagin ang kanyang katwiran at katotohanan. Ganun po ang paninindigan ng isang Marcoleta at Sara Duterte. Next, bigay sa Legacies. Ibibigay na sa Legacies. Exit po. Ayan po, mga kababayan, ang mga pasabog natin na balita. Talagang si Tatay Digong, uuwi na daw talaga. Tignan nyo, pakita pa natin. Talagang uuwi na ito. Ito, balitang balita, Susunod na pagpapasalamat, makita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Naluluha ako dito. Talagang grabe kasi yung ginawa nila kay PRRD, mga kababayan ko. Lahat tayo napaluha ng mga nagmamahal kay PRRD. Lalong-lalo na nung talagang kinidnap, pinakulong. Matanda na nga ito, may mga sakit na, talagang kinaladkad papunta ng eroplano at pinakulong. Gaya ni Senador Marcoleta, lahat ng mga ginagawa ngayon, mga kababayan, may kabayaran yan.
Isipin nyo, mga matatanda na ito talagang pinapakulong nila. Ginagawa lang naman ng tama at katwiran, mga kababayan. Kaya mag-comment po kayo. Shoutout sa inyong lahat, mga kababayan ko. Sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy po na sumusuporta po sa atin, mabuhay po. Sana po i-like at i-share nyo ang video ito. Gaspar Beltran, Luke Isip, kay Ma'am Imelda Facon, at kay JJ at sa lahat po ng mga kababayan natin na nagko-comment. Isabihin nyo lang kung saang lugar po kayo, anong subscribe po kayo. Salamat po, okay? At ma-shoutout ko kayo para makita ko yung comment na nagpapa-shoutout kayo. Okay po, mabuhay.